palad at tayo po'y lubos na nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay po ng panahon sa ating pong mumunting palatuntunan, sa ating pong himpilan sa True FM, ang ating po namang Undersecretary at Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Madam Secretary, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney Beauty. At salamat po sa panahon, Attorney. We appreciate this time na inyo po binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Oh, Opo. okay na okay. Okay, very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na mga kasama sa kanya pong biyahe? It's July 22nd po, ma'am. Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin patungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang trade secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tarif. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am, ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas, July 14, dito po, sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito. Kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni man. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kanino man, obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabagay po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yun. Na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na yun, digitally altered po. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam na impormasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Ganda naman sa batas natin. Kung sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa at ang presumption po siya ang pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan? Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan, pero malamang ay napapanahon na. So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po yan.
Opo. So kumbaga po, para lang ho iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa amin pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasa sangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-worry. Opo, yun ho bang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo, at ngayon ho ba ay pumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon. Okay, sige po. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika, kasama po muli ang unang ginang? Hindi po. Okay, opo, sige. So, ma'am, dito po ngayon sa usapin po ng pinakahuling ratings ng ating Presidente SWS, ano po, no? At ito po ay sa buwan ng June. Ano po muna po ang sabi ni Presidente? Una-una po, syempre po natutuwa, pero ang sabi niya po sa amin ay kahit ano pa po ang numero ng mga survey, hindi po kasi siya maaapektuhan kung mababa, mataas. Siya po talaga ay tutok lamang po sa trabaho. So kung nakikita po ng taong bayan yung kanyang ginagawa, masaya po. Kasi yun naman po talaga yung gusto ng Pangulo. Makita po ng taong bayan kung ano po yung improvement para sa kanilang buhay, kung ano po improvement ang maibibigay ng gobyerno para mas umangat po ang buhay ng bawat Pilipino. So, it will not matter po on the part of the President kung mataas, mababa sa survey. Pero salamat po kung napapansin po ng taong bayan ang kanyang mga ginagawa sa ngayon. Opo, ito ho kasing ratings issue na ito, bago pa itong pinakahuling result ng trust and approval ratings po ng SWS, pinag-uusapan na agad-agad ng iba, yung performance ng dating kalihim ng PCO na si Ginoong J. Ruiz, no? Sa usapin nga ng ano ba magiging bunga nito, tataas ba ang ratings ng presidente na maaari daw maging basihan nga sa kanya pong pananatili sa pwesto. Ma'am, ito pong June ratings, tumaas. Kailan kaya napagdesisyonan po yung pag-aalis kay Ginoong J. Ruiz? Kung tumaas naman po ang ratings niya, bakit siya inalis? Hindi ko po masasagot yan kung ano po yung naging dahilan. Siguro po meron pa talagang trabaho na naaayon po kay Sec J. Ruiz. So, hindi ko po matasagot categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng Sec Dave Gomez ngayon. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba paghintay muna matapos ang aming interview?
Sorry po, ma'am. Anyway, opo, opo. Opo, ma'am, ito hong ngayon ano na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siyang confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po nung magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita diyan sa palasyo? As in resign all na tapos bahala na itong bagong upo na ang mariretain? Opo, ganun po. So, para po mabigyan po din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan. Okay, sige po. Meron na pong tanong muna si Chacha bago po magpatuloy po ang inyong abang lingkod. Yes po. Yusek, attorney, good morning po. Madalas ko marinig sa inyo yung salitang obstructionist, propagandist. Huwag tayong maging specific dito lang sa recent issue no na kinasangkutan po ni First Lady, but kita naman po natin ngayon yung paglaganap ng fake news. Malala po talaga. May specific na po ba na utos ng Pangulong Marcos Jr. kung paano po lalabanan ng kanya pong administrasyon? Ito pong laganap na misinformation and fake news na meron po tayo ngayon. Sa ating po pagkakaalam, inuutusan po talaga sa Secretary Henry ng DICT para po tumatugunan, especially po ang talagang naglalabasan po talaga sa social media. Sa mainstream naman, wala tayong problema eh. So, alam ko po, meron pong direktiba ang Pangulo kay Secretary Henry. Ano pong CICC? Yes po. Kung alam niyo po, attorney, baka pwede niyo sa aming ma-share. Ano mismo ang direktiba ng Pangulong Marcos? Ang alam ko po, inaaral nila yung talaga pong mga gumagawa lamang ng fake news. Inaaral po nila kung anong mga channel to, kung anong mga platforms to, at kung sino yung mga involved dito para po kung kailangan ma-take down kasi po hindi po maganda para sa progreso ng bansa natin. Kung puro fake news ang pinapakalat nila. Kasi at nakaka-affect na rin po ito sa taong bayan kung paano ba sila magdidesisyon ng tama dahil kung nakikita nila puro fake news. So talagang makikita po natin, bago bumaba sa pwesto ang Pangulo, hindi titigilan, tatantanan, ito po nagpapalaganap ng mga fake news? Tututukan po nila ito? Opo, tututukan po. So sa paanong paraan, kakasuhan po yung mga alam ninyo na talagang nagpapalaganap nito? Hindi po ako particular kung paano nila gagawin, pero malamang po makikipagtulungan din po sila sa ibang law enforcement agencies natin. Sige, babantayan po namin yung gagawin ng CICC dyan po sa paglaban ng Administrasyong Marcos dito sa fake news. Pero punta po tayo dito, attorney, sa mainit na usapin din po ngayon, yung paglaganap ng online gambling. Kaliwat kanan din po ngayon, itong mga mambabatas natin na nagpapahayag na ng kanilang concern na dapat daw po, may mga nagsasabi, total ban ng online gambling. May mga nagsasabi namang mas higpitan daw po yung restrictions nitong mga meron na tayo ngayon na online gambling. Pero sa pakikipag-usap niyo po sa Pangulong Marcos Jr., sa pinakahuling panayam niyo, ang sinasabi ninyo, pag-aaralang maigi kung ano talaga ang dapat gawin dito. Paano po kaya babalansehin ng Pangulong Marcos Jr. yung epekto po nito ngayon sa mga naa-addict na sa online gambling, maging yung economic gains din naman na naibibigay nito sa bansa po natin? Actually, ito po, since wala pa nga pong pahayag ang Pangulo patungkol po sa online gaming, tingin ko po, babalansin po talaga ng Pangulo kung paano ito bibigyan ng solusyon. Una-una po kasi, dapat aralin din po ng ilang mga mababatas natin, hinay-hinay po muna tayo sa mga pagsasalita or pagbibigay ng suggestion. Aralin po ito ng malalima. Kasi, meron pong napag-alaman na yung isabong po, di ba po yan po ay naban? 2022. Okay? Hanggang ngayon po yan ay ban po. Pero marami pong pumasok na illegal na isabong. Okay? So, yung isabong na lisensyado noon, yan po ay nakakapagbigay po ng magandang revenue na maaari po mapakinabangan ng taong bayan sa ospital, sa pagbibigay ng ambulansya, sa mga schools. Marami po mabibigay sana. Sana po ay yung lisensyado. At namamonitor po yan. Kasi lisensyado eh. Pero nung tinanggal po yan, umusbong lahat ang illegal isabong. At
siguro naman nakikita natin at may mga malamang nakilalang personalidad na involved sa illegal na sabong. Pero wala po itong naibibigay na anumang revenue sa bansa. So dapat aralin, kailangan bang totally ban? Kasi mangyari pag totally ban po lahat yan, papasok po lahat ng illegal, at yun po, hindi na po siya magbibigay ng revenue, hindi na po makakatulong sa taong bayan, hindi na makakatulong sa ospital. Kung ano man ang pwedeng kitain dito. So kailangan ba ng restriction para pasok po yung illegal? Dapat pasok po kasi yung illegal, yung hindi licensed. At mabuo lang po yung mga matitino na lisensyado para kontrolado. At ito pong kontrolado na to, may mga restrictions, pwedeng magbigay ng magandang revenue para sa taong bayan. So dapat aralin po ito. Huwag tayo sumakay. Yung iba po kasi mukhang sumasakay lang sa issue, totally ban, when in fact, hindi nila alam ano yung pwede maging consequence. So aralin natin ano ba nangyari doon sa mga isabong, naging illegal na sabong, dumami ang isabong na hindi makontrol. So dapat doon po yung aralin. Oo. Pag nagkakausap po ba kayo ng Pangulong Marcos Jr. about online gambling, anong main concern niya? Ito po ba yung daming bata ang nalululong po ngayon dito sa online gambling or yung pagkasira ng mga pamilya, paglaganap ng krimen? Alin po doon ang main concern ng Pangulo? Sa ngayon po kasi wala pa pong diretsuhang pananaw na masasabi natin ng Pangulo patungkol po dyan. Pero inaaral po yan at pati po ang PAGCOR ay pinag-aaralan din po kung paano nga ba masasawata ang mga ito. Lalo na po yung mga nagugumon sa sugal. At meron na po sila mga bagong mga programa para po ito masawata. At dapat nga po ang magandang suggestion po dito para po sa mga license po, siguro dapat isang portal lang para po yung mga kapwa natin na Pilipino na sila po ay nag-enjoy sa online gaming, dapat isang portal lang yung pasukan para alam nila pag hindi po from the PAGCOR at hindi through PAGCOR, lahat po dyan dapat considered as license. Hindi lisensyado. Pag nakita po agad dyan na hindi lisensyado, dapat ma-take down po lahat yan. Dapat ganun po sana. Opo. Attorney Claire, last na lang sa issue ng online gambling. Kanina nabanggit niyo po yung paglaganap ng mga illegal na online sabong. Isa rin po sa binabato sa Pangulong Marcos Jr. yung mga nagsasabi na binan mo nga yung Pogo, pero ito naman ang pumalit. Online gambling. Ano pong tugon niyo doon? Okay, kaya nga po ganito, kailangan aralin po, kasi yung online gambling po, na lisensyado po iba po kasi yung tinanggal natin na Pogo. Yung Pogo po talaga maraming mga crimes na nangyayari dyan. So yung mga license po, yan po yung kontrolado ng PAGCOR. So ito po yung nakakapagbigay ng, sabi nga po, nakakapagbigay ito ng revenue para sa taong bayan. Nakikinabang po kasi ang taong bayan dito sa revenue ng mga lisensyado. So, sa akin lang po, sa aking pag-aaral dito, ang unang-unang dapat po na mawala ay yung mga illegal. Doon po kasi marami pumapasok at hindi po ito saklaw ng gobyerno. So yun po dapat, sa atin pong pagkakalam na i-report po sa atin na 9,000 na po yata na mga illegal online gaming po ang napasarapan. But they keep on coming back. So dapat po talaga is ayusin ito. Kung hindi man po, wala po tayo sinasabi kasi sa Pangulo po itong desisyon. Kung hindi man po magkakaroon ng total ban, dapat po talagang strict po yung regulasyon at isang portal lang dapat ang pasukan para mas madali pong makita yung mga illegal at legal. Yun po. Maraming salamat. Attorney Claire, buntahan ko lang po ito bago po ibato ulit kay Manong Ted. Iba to sa akin. Go ahead. Yung issue, attorney, nitong bago po nating 2026 budget, ang konsiderasyon nga po dito ng Pangulo sa pag-aproba sa 6.793 trillion budget proposal for 2026, sinasabi ay para po mas maramdaman ng mga Pilipino yung pagbabago dun sa kanilang buhay, kasama din po yung pag-angat ng ekonomiya, pero may priorities for the 2026 budget. Meron po ba mababago compared dun sa 2025 budget natin? Anong mas pagtutuunan ng pansin natin dito? Yung bulto nun saan po mapupunta? Hindi ko yung detalye. Baka po kasi maging partit po ito sa iuulat ng Pangulo. On July 28. Most probably. So, hindi ko po mabibigay yung detalye. Okay po. Abangan namin yon, attorney. Ma'am, konektadong Pinoy Bill, ano pong balita, attorney? Alam ko po, wala, as of this moment, wala po akong alam kung yung enroll bill nasa Pangulo na po. Kasi yung huling tinanong sa akin yan, wala pa po yung kopya.
So, At pero di ko po masasabi kung ito ay aaprubahan o hindi, ididito o hindi. Hintayin na lang po natin. Kasi kung maganda naman po magiging epekto ito sa taong bayan, baka maging positibo. Di ko po alam kasi wala pa po as we speak, wala po akong alam kung yung enroll bill ay nasa Pangulo na. okay, so meaning hindi pa bumibilang po yung takdang panahon para mag-lapse into law ito. Officially, wala pa pong bilang. Opo. As we speak, kasi po yung huli parang, last week po natanong sa akin, yung huling update sa akin is wala pa po yung kopya kay Pangulo. Okay, sige po. Ma'am, alam po namin ang separation po no, ng poder ng ehekutibo at legislatura. Pero sa sinasabi po ng DBM ngayon, maging ng presidente na yung nangyari nga pong babalisaw-saw sa kasalukuyang budget na hindi na mangyayari. Opo, malaking bagay po dito yung Committee on Appropriations Chairmanship in the House and Finance in the Senate. Meron pong mga reports na itong malapit daw sa presidente na si Toby Tiangco ng Navotas ay posible na mahirang bilang Committee Chair ng Appropriations. Ito ho ba yung napag-uusapan ng presidente? Kasi nga napaka-importante yung magiging timon niya sa Kamara sa budget. Ako po, wala po akong nadinig na ganyan. Sa ngayon po, wala po akong nadinig. Mas nauna kayo. Wala po tayong nadinig. Di pa napag-uusapan siya. Okay. Opo, naunawaan po namin, ma'am. Sige po. So, Madam Yusek, opo, dito po ngayon sa inyo pong posisyon bilang Palace Press Officer at tumatayo nga din po na araw-araw po kinalulugod po ng media no na kayo po'y nandidiyan para nga sumagot sa katanungan po ng media. Meron ba kayo napag-usapan dito po nitong bagong kalihim ng PCO tungkol sa inyong posisyon na ito na kailangan ba talaga ito? Meaning, sorry to say, pero kumbaga, meron ho bang kahilingan na na kumbaga mas pahupain kayo dito po sa inyong araw-araw po na ginagawang paghaharap sa media? Paano pong pahupain? Meaning, kumbaga, how do you say that? Parang mas magkaroon ng, how do you say that? Pagiging mas malumanay, yan. Opo, sa inyo pong sa inyo pong paghahayag ng mga kasagutan Mensahe. sa katanungan ng mga mamamayan pong mamamahayag. Yan, opo. Malumanay naman po ako Sir Ted. Sobra po akong lumanay. Nagkakataon lang po siguro yung mga pagkakataon na kailangan labanan yung fake news. Ngayon po, napakalumanay ko, Sir Ted. Attorney Claire, susugan ko yung tanong. Ay, Hindi, may kasunod na tanong si Manong Ted. Ang ganda kasi ng malumanay naman Kasi siya. alam mo, ang hirap kasing ilatag, abogado tong kausap natin Of course. So, ang hirap ilatag nung question, di ba? Alam mo yung diretsahin na may humihingi ba sa ulo nyo? Parang ganon, di ba? I mean, parang kung diretsahin mong ganon. Ma'am, meron bang humihingi sa ulo nyo dyan sa PCO? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Opo. Okay, sige. Anyway. Sundan ko lang yung tanong mo. Oo. Attorney Claire, bilang Palace Press Officer, was there ever a time na talagang nirekta kayo ng Pangulo at sinabi sa inyo na, teka, hinay-hinay ka naman sa pagsagot, or even the First Lady, kung paano nyo sagutin itong mga iba't ibang issues at tanong? Or sila po ba ay masaya sa inyong performance? Sabi ko nga po, mahinay naman po ako. Nagkakataon lang po talaga siguro yung mga questions po, medyo maiinit. So, sa aking pagkakaalam, mahinay ako. Hindi, siguro yung iba lang naman kaya sinasabi siguro na, bakit ba? Matapang ba yung dating ko? Hindi ko alam. Matapang ba, DJ Chacha? Sige nga, please. Hindi, sanay ako kay Attorney Claire Kasi nakilala na kitang ganyan. Laging may conviction kasi alam ko, mga abogado, kailangan may conviction sa tuwing magsasalita. So, yung tanong, masaya po sila sa performance po ninyo. Wala silang ipinababago sa kung paano kayo sumagot sa harap ng media. Yung tapang ninyo, walang sinasabing, attorney, tone down ng konti. Wala pong ganon.
siguro ang gusto lang naman nila sa akin kung ano yung totoo. On my part, mahirap naman po kasi na para mag-acting ako. Mag-acting-actingan ako sa kanila. So kung ano po yung akin at ano yung hawak ko na katotohanan, yun lang naman po yung ilalaban natin. Okay, sige po. Alright, ma'am. I mean, kami po nagagalak na ito nga pong ating ginawa pong talastasan po ay naging bukas sa gantong uri po ng mga katanungan at yung nga din pong atin Sana po ma'am sa uulitin kasi aabangan po namin either kung kayo po ay maghahain today ng inyo pong courtesy resignation kung ano po magiging tugon kaagad rito ng acting PCO secretary kasi kailangan kayo ng media bukas din kaagad sa inyong briefing. Di ba? Opo. Actually, Sir Ted, gustong-gusto ko po talaga na kung every time na tatawagan niyo ko makapagbigay ako ng oras. Kasi kaya lang po, explain ko na po sa inyo. Pag 8 o'clock po talaga kasi meeting kami. So tapos every now and then, dadating yung mga issues. So ito yung oras na medyo, alam niyo po, nagpe-prepare kami for the press briefing na 11. So minsan, gipet, kaya hindi ako maka-oo. Pero ngayon po, naka-oo tayo sa inyo. Kaya maraming salamat. And nagpapasalamat po ako na yung sounds po natin, yung audio po natin, hindi na siya mukhang, pag yung dating kasi sa akin before, parang galing sa tubig. Kaya minsan hindi ko maintindihan. Ngayon po, okay po. Opo. Salamat. Sige, hayaan niyo po, attorney, gawin namin 6 in the morning na yung ating interview. Super aga Opo, naman. sige po. Opo. Bukas-bukas na po ako doon. Attorney Claire, muli po, salamat na marami, ma'am. Kami po yung aantabay. Sa inyo pong press briefing later on. And then, ito nga pong disposition. Akin po, Sir Ted, ngayon pong umaga dahil meron pong event ang Pangulo, hindi po muna ako magpa-press brief. Opo. Mamaya po meron kami report dito nga po sa senior discount, sa MRT na ating pong matatanggap na balita. So, ma'am, Godspeed po sa inyo at muli kami makikibalita. Salamat po, attorney. Salamat po, Sir Ted. DJ Chacha, good morning. Opo, thank you very much.